Hi there, Gian here. Our Bible verse for today is all about Romans 15 verse 4. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay sinulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob. At magkakaroon tayo ng pag-asa. Ang ganda po ng message ng Bible na verse po natin for today. Alam niyo po yun, napakaswerte natin na merong Biblia. Kasi para tayong ligaw na tupa kung walang Bible na mag-guide sa atin. Napaka-laking tulong po nito kasi talagang ginawa ito ng Panginoong Diyos para gabayan tayo, maigay tayo sa tamang direksyon ng buhay natin. Napaka-blessed natin having the Bible na nagbibigay sa atin ng assurance, ng security sa mga ipinangako ng ating Panginoong Diyos. At ito'y nagbibigay ng daan sa atin para magkaroon ng kaliwanagan yung pag-iisip po natin sa mga bagay-bagay para mas makilala pa natin ang ating Panginoong Jesus. The Bible kasi is all about sa ating Panginoong Jesus eh. So, merong sinasabi na history must not repeat itself. Kasi example na lang po, kung yung mga tito-tita natin is nakagawa ng maling desisyon sa buhay dati. So, dapat tayo sa generation natin ngayon, hindi na natin ulitin yung maling desisyon na nagawa nila. That's why history must not repeat itself. Ang kasabihan po kasi natin lagi is history repeat itself. Paulit-ulit na mangyayari. No. You have the ability to be in control or to decide when or where or what. Kung gagawin mo ba or mas magang natuto ka kasi alam mo na kung anong pwede mangyari. Kasi may nangyari na eh. Diba? So, tayo bilang tagasunod ni God, yung linya natin is linear. Dapat yung mindset natin is magandang maipayo natin na huwag na nating sundin pa o gawin pa sa generation natin ngayon yung mga maling desisyon, maling nagawa o maling kaparaanan ng mga naunang pamilya natin, magulang natin, ganun. So, dapat wag na natin gawin pa yung mga maling mali na mga magulang natin. Kung ano man yung desisyon, huwag na natin gayahin pa. Lalo na kasi yung mga tumalikod sa Panginoon Diyos, huwag na natin ulitin pa kasi alam na natin kung ano yung naging kahinatnan. And at the same time, nakita natin yung mga tao na dapat tapat sa ating Panginoon. Kasi yung Bible po kasi makikita natin yung mga tao na tapat sa Diyos. Isang aspeto naman po nito, yung mga tao na faithful sa Panginoon. Like Joseph, Abraham, and Moses. Si Job, na sobrang dumanas ng matinding paghihirap. Kung paano dumanas ng paghihirap si Job, ganun din naman po ang paghihirap na dinanas ng ating Panginoong Hesukristo.
Ang Biblia po ay isinulat sa pamamagitan ng upang magkaroon tayo ng kalakasan ng loob at pag-asa. Lahat po ng nasa Bible is patungkol sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi siya po talaga yung foundation natin na sasandalan natin. And si Kristo po yung pundasyon na pananampalataya po natin. At si Jesus po ang pundasyon natin sa buhay natin. Yung panahon na siya ay like si Job, yung panahon na siya ay nakulong sa Egypt, kung papaano kumilos yung Panginoong Diyos sa buhay niya, ganun din po kikilos yung Panginoong Diyos sa buhay natin. Ganun din po siya ngayon at wala akong pagbabago yun. So, kailangan itama natin yung mga pagkakamali. Itama na natin po ngayon. Ang hiling po, magandang hilingin natin sa Panginoon is yung tamang biyaya upang tayo ay mapagtagumpayan natin yung mga pinagdadaraanan natin. Tamang blessings na para malagpasan natin kung ano yung mga problema meron tayo. So, the more often than not, ang kailangan po talaga natin is, Lord, give me the grace so that I can endure and able to overcome the challenges in front of me. Remember, Jesus focused on hope. Ang ating Panginoon, siya din po ay naging kagaya ni Job. Ang daming pinagdaanan. Siya po ay namatay sa cross, naranasan ang pinakamatinding hirap to give us hope. And hopefully, this verse will help you